Pag ginawa mo yung gusto mo, lahat yan, everything will flow with, everything will come together. What's up? It's 2019! Happy New Year! So welcome back to my YouTube channel. Woo! Pansin nyo na iba na yung background natin. And napansin ko lang din na maganda pala dito mag-vlog sa pwesto na to. So ngayon ko lang din na-realize na maganda pala tong side na to. We have here a special giveaway to you guys. Pag nakaabot tayo ng 30,000, so ito yung papampremyo natin. Isang camera sa isang aspiring na vlogger, or YouTuber. So guys, sali na kayo sa giveaway. Just check the mechanics on the giveaway vlog. Of course, yung vlog natin today is a very special vlog. Because last year, gumawa ako ng vlog about 10 things to remember this 2018. Gumawa ako ng ganong vlog last year. Ito siya. Ayan, you can check the link, but nung 2018 pa siya. So, past is past na. Move on na tayo. So, 10 things to remember this 2019 naman tayo. And itong mga 10 things na to, siguro ito yung mga based on my experiences. And I just want to share it to you guys because at the end of the day, ito yung mga mindset natin, yung mental health natin yung pinakamahalaga sa everyday na ginagawa natin. I mean, minsan nade-depress tayo, nalulungkot tayo for no reason. I don't know why. Pero nangyayari rin yun sa akin. But I just want you to stay positive always and keep moving forward. Yes, guys. Anyways, thank you Draft Clothing for this shirt. I mean, sobrang ganda. Ang ganda ng fit niya. And nakalagay ang aking username. So, kita nyo naman. Number 1, I just want to share to you guys that number 1 is self-love is important. Okay, why? At the end of the day, sarili mo lang din ang kakampi mo. So, kailangan mahalin mo talaga yung sarili mo. I mean, treat yourself. Huwag ka mahiyang i-treat yung sarili mo. Huwag ka mahiya kasi binibili mo to, binibili mo yan. Huwag ka mahiya kasi minsan nagbubuka mag-isa mag-travel. Experience everything with yourself. Kung gusto mo, bilhin mo. Kung gusto mong mangyari to, gawin mo. Yun ang unahin natin before natin i-priority yung ibang tao. Kasi minsan yung ibang tao, ina-priority nila yung ibang tao, hindi na nakakalimutan na nila yung sarili nila. So, for me, mas maganda unahin mo lagi yung sarili mo. Kasi at the end of the day nga, guys, sarili mo lang din ang kakampi mo, sarili mo lang makakaaway mo, sarili mo lang din ang kasama mo. Number 2, never measure your life by someone else's success. Sabi ko kasing friends na na-notice na sinasabi nila sa akin, grabe si ganto, ganyan, ganto na yung level niya. Tapos parang bakit siya hindi pa ganto? Bakit hindi pa ganyan yung level ko? Well guys, for me kasi, wag nyo i-measure. It depends kasi sa hard work ng isang tao yan. For me, ang dami kasing mga ka-age ko rin na bakit dito sila nagtatrabaho sa ganto? Bakit ganto yung sweldo nila? Bakit yung kinikita ni DG? Bakit ganto kalaki? Bakit ganito yung work niya? Bakit mas madali? Ganyan. Unang-una magkaiba ng field. Iba yung pinasok na trabaho. Iba yung level ng difficulty. Iba yung magkakaiba kasi. For me, wag niyo i-measure yung sarili nyong estado ngayon sa buhay sa iba, kasi magkakaiba tayo ng hard work, magkakaiba tayo ng experiences, magkakaiba tayo ng challenges na natin i-measure or i-compare yung sarili natin with other people kasi magkakaiba tayo ng experiences in life. Number 3, your mental health is a priority this year. Don't be hard on yourself and just do what you love. Gaya nga ng sabi ko sa number 1 na self-love, magkakakonect lang talaga to lahat eh. Pag ginawa mo yung gusto mo, lahat yan, everything will flow with, everything will come together. Don't pressure yourself too much. And mindset every day, stay positive, plan ahead. Ganun yung mga lagi kong ginagawa. So, plan ahead. So, guys, number 4, remember the ones who stood on you, especially yung mga kasama mo this year. Kasi ito yung mga taong tumulong sa'yo sa mga challenges mo, sa mga pangangailangan mo. At the end of the day, ito yung mga tumulong sa'yo. Appreciate them. Huwag nyo nang awayin sana, huwag nang magkagulo. Kung gagawa pa ng issue, kung papalaking pa yung issue, ang hassle, ang daming drama. So, alam nyo,
puro negativity. So, sana ma-stop na yun this 2019. Number 5, patience is key. So, you'll get there. I mean, pupunta ka dyan sa pinaka-goal mo talaga. Kasi ako, hindi ko naman to pinlano eh. Parang, nung una, photoshoot lang, yung pagiging vlogger, tapos may pumasok na project. So, hindi ko siya in-expect na dumating sa buhay ko. Working professionals, mga let's say 20 to 30, ganyang stage. Lahat tayo, naghahanap pa rin natin yung kung saan ba ng path tayo papunta. So, wag mo i-pressure yung sarili mo. I mean, patience lang, hantay lang kasi dadating din yung time na para sa'yo talaga. So, number 6, guys, their opinions don't define you at all. I mean, bahala sila dyan kung anong sabihin nila sa'yo. Pag yung mga opinion nila, binato nila sa'yo, and nasaktan ka, either nakarelate ka, or, well, kung nakaka-relate ka, don't mind at all. I mean, it's okay not to be okay. Wow! May mga ganun linya. Take it, and then grow. Yun lang. Number 7, always remember this. People only show you what they want you to see on social media. So, yung life namin in social media is not actually the whole life. It's not the real DJ Razon. It's not the whole pack na DJ Razon. That's 30% or 40% of our lives, so don't judge it easily. It may be so successful na we can travel anywhere. That is just our work. Yung difficulties natin, hindi naman nakikita ng mga tao. And always remember that, wag natin i-measure yung level natin and yung level ng isa pang tao sa atin. Kasi, yun nga, magkakaiba tayo ng experiences, magkakaiba tayo ng challenges. So, guys, please remember that. Number 8, don't be too hard on yourself. Huwag ka masyadong maging hard sa sarili mo. Kasi minsan napipressure tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan ma-pressure. Pero napipressure pa rin tayo. Hindi ko alam kung bakit. Pero sana this year, pigilan natin ma-pressure sarili natin. I mean, kung ano yung tinrabaho natin, ito yung makukuha natin. Kung ano yung mga sinacrifice natin, ito yung mga makukuha natin. So, yun lang yung goal this year, okay? Stay positive, stay alive, stay focused, stay always focus, and yung mindset nga guys, yun ang pinaka-important sa lahat. So number 9 guys, dreams don't do unless you do. Madali lang mangarap. As in sobrang dali. Kahit ngayon, pwede na ang mangarap. Gusto kong ganyan, gusto kong ganito, gusto kong manaan sa loto and everything. Hindi yun mangyayari lahat kung wala tayong gagawin. Yun, mangarap tayo and gawin natin talaga yung gusto natin. So number 10, just try new things that can make you happy. Yun lang yung pinaka-masasuggest ko lahat. Try new things. I mean, kung hindi ka marunong dati mag-drive ka na ngayon. Kung hindi ka marunong dati mag-basketball ka na ngayon. Kung hindi ka marunong mag-vlog, yung self-confidence mo, ilaban mo na this year dahil malay mo this year na ang pinaka-best year of your life. Personally, hindi ko pinasok yung vlog last year. Medyo nagda-doubt ako sa sarili ko kasi yung self-confidence ko hindi pa ako prepared. Parang sabi ko, magpa-vlog ba talaga ako this January? Siguro February na lang. Pero pagdating ng March, meron akong travel na sobrang importante and I really need to document them. So parang once in a lifetime experience ko na lang to. Sabi ko, siguro ito na yung time na kailangan i-document ko na through video. So that is my first vlog, yung first time ko sa Maldives. Just try something new every day. Make plans. Stay happy. Do what you love lang yan and keeping positive mindset always. No! I'm wishing you all the best this year. Hopefully, you'll join my giveaway para maka 30k na tayo dito sa YouTube. And again guys, thank you so much for supporting my content. And hopefully, magkaroon kayo ng sobrang gandang 2019. I know this vlog is really late na or first week ng 2019. But yep, I'm trying my best to have a vlog every week. Again, thank you so much for subscribing on my YouTube channel. So hit the like button and subscribe. Thank you. See you soon. Bye-bye. Woo!